Good evening, this is News.ph, but it's not politics as usual. I'm Pia Ontiveros. Ala, Yaya, nako-conscious ka kay Alden. Si Alden. Kinakabayan ka ni Oo, Alden. kinakabayan ka ni Alden, Yaya. Uy, tumitingin. Uy! Pabebe! Pabebe! Ganyan ka. Yeah. Gusto ko yung kawan. Wala na ako sa forever. Huwag mo lang nang nakilala kita. Wow. Ang galing-galing mo, Yaya Dab. Nagpapabebe. Tonight, we talk about Aldub as a social phenomenon, a split-screen love team that generated an amazing world record 41 million tweets last Saturday. Our guest, Charlene Andal, founder of the Facebook fan page and Twitter account Aldub, Gwendil Gale de los Santos. She is a freelance photographer, and we're using your photographs in the show tonight. At medyo minamalat pa si Gwen. Nakakasigaw. Dub smash ka na. Dub smash lang. Erwin Rafael, sociologist, and Michael Andrada, pop culture expert. Medyo hindi ito at ang tamang panahon para mag-guest si Maine at si Alden. So, pero nagulat ako tonight, yung mga fans were tweeting and using this hashtag Aldub On CNN. Can you explain to us first kung paano nangyayari yung ganon? Who wants to go first? Basically, what happens is pag may pinapa-trend na hashtag, it's more of a teamwork, a team effort between all the fan clubs, especially in Twitter. We're so active in Twitter. So what happened earlier was, I think I was informed that this was going to be the hashtag, if possible. So I informed the admins. And they passed on the message. Pero saan galing? Sino nagsabi na yun ang magiging hashtag? Kasi hindi yung kanina, Irvin. kasi usually meron yung official trendsetter na for the day. Pero yung para dito sa CNN.ph na show, si Statistica Guru na isang account yun na siya yung nagsimula. Si Rain Basa. Parang parang may mga subgroups yan within the Aldab Nation. So meron talagang mga, parang sabihin natin mga soldiers, talagang ang kanilang primary role is to set the trend. Yes. And there is also actually OAT, what we call OAT, the official hashtag of Aldab. They set the official hashtag of Aldab Nation. Okay. You're the founder and yung admin ng Aldab. Yes. Aldab, what is it? Aldab lang po. Aldab lang. Yes, Oo. Aldab. But you have 800,000 sa Facebook? Yes. And how many followers on Twitter? 866,000 likers of the page, which is also connected to Twitter po. Yeah, yung Twitter, ilan ang followers mo? 59,000 po. And how old are you? I am 21 po. 21? Yes. At nagre-review ka pa para Yes, sa I'm board actually at ang reviewing. ginagawa mo, Aldab. Pinagsasabay ko po siya. Pinagsasabay, kaya mo? Yes. I owe this to my admins, 8 admins po. Yes. Okay. Oo. Okay. Well, what we want to do tonight, we want to understand lang this phenomenon. It is a phenomenon, correct? Yes. Michael and Erwin? Yes. Phenomenon yan kasi mayroong large followers eh. In fact, yung pagiging phenomenal ng Aldab, the Calle Serie was able to capture 3 large audiences OFWs, o yung mga migrant workers natin. Bakit? Tapos, kasi very napakalapit din sa kanilang experience itong split screen technology eh. Kasi the way they speak with or communicate with their families,
talaga makikita natin yan sa iba't ibang forms ng video chats eh. Yung second large na audience niya, yung mga team bahay, no? So ito yung mga Team bahay? Team Team bahay. bahay. Kasi ano yun eh, team OFW, team abroad. bahay, team Team abroad, abroad, OFW. team bahay, no? Oo. Tapos Ano yung team bahay? Yung team bahay ay ito yung mga nasa bahay, mga Nasa senior bahay. citizen, mga Literally nasa bahay. ano yun, mga tapos na pumasok, mga kasambahay, Okay. Yes. etc. Housewives. Housewives, no? Tapos yung pangatlong large audience niya, syempre, ay yung Team Replay. nasa, bukod sa Team Replay, yung mga millennials, no? So ito yung, Millennials, oo, okay. so ito yung mga, Those born the years 77? itong actually yung pag millennials sa ito yung mga social media enthusiasts. Okay. No? Particularly sila yung mga very aware sila at capable ng paggamit ng internet technology. Kaya yung mga Facebook applications ng Facebook, Twitter, Dubsmash, etc. So talagang meron siyang captured audience, no? And malaking bahagi yung audience sa pag-invent at pag-reinvent ng mismong Aldab as a phenomenon. No? Social media. Social Yeah. media, ano yun. Oo. Sige, anyway, hindi naman ito formal interview. No? So, para lang tayo nagkikwento sa kalye. Ganun. But, okay, so let's take this apart and then explain it to us. No? So, yung storyline niya, di ba, hindi scripted and then parang they follow kung ano yung gusto ng tao. It makes it so appealing. Kasi nag-interview ako ng mga yung mga fans, no? Kasi parang madalas yung analysis hindi tinitake into Wait a account. minute, you're also fans, right? Yes. Kasi dati pa ako nanonood ng Itbulaga. Okay. Kaya nga parang Ano yun, Michael? kasi parang sabi ko nga parang ito medyo nabivindicate ako na dati pa ako nanonood ng Itbulaga. Tapos ngayon nadi-discover ng audience. Okay. Kasi dati pa ginagawa ng Itbulaga talaga na parang meron silang improvised na comedy na ginagawa sa ano. Yeah. Ngayon nga lang nilagyan nila ng storyline. Okay. Na kasi nagkataon na nag-click nga yung nung Aldab na tapos ginawa na nila Pero ng hindi yun kwento. sinasadya, hindi ba? Actually, Nagkataon people- lang, as we were showing kanina. People expect po na something to happen. Pero yung expectation po nilang yun, ino-overcome po ng Kalye Serye cast and crew na parang, wow, mas maganda pa to sa ina-expect namin. Ganon po. Kaya po yung fans is really eager to show their support sa Kalye Serye po. Yeah. And then I think as well na the writers sometimes will mock the expectations of the audience. Kasi nga, nagtitweet, okay, yung na-aksidente ko no si Yaya, uy, maaamnesia yan, uy, maano yan. Tapos bigla na lang hindi. Tapos parang may part doon na parang minamock nga ni Paolo, di ba? Parang ganun. So you really don't know what to expect with every episode. Okay. Michael, yeah, Yes, you know, earlier actually, you were... parang very Filipino kasi yung makikita nating iba't ibang cultural traditions or cultural elements na makikita natin sa Kalye Serye. Yung, di ba, laging merong mga mga lola na nagiging guide dun sa younger generation when it comes to love, no? So makikita natin dito yung tinatawag na art of courtly love, no? Yung parang yung European tradition na dinala ng mga Kastila sa atin na tamang paraan ng panliligaw, no? Kaya meron pa yung Kaya may tamang panahon. Oo, may tamang panahon, yung medieval chivalry na lalaki yung nanliligaw, no? Pero Teka muna, wait, yes. sandali. Pag-usapan natin yung tatlong lola. Ang cute nila. Ayan, kasi. Yes. So, paano naging lola ni Dora? It sounds like, paano yung paglolo? Kasi yung una actually nilang character ay si Doc Dora the Dora the Explorer. Explorer. Anak siya Dora the Explorer, supposedly okay. ni Lola ni Dora. Yeah. Tama ba? Apo din po, apo din po. Apo siya. din siya. Yes po, apo din siya. So parang siya talaga yung unang si Doc Dora the Explorer. Pero later on, nung tinapos na yung kanyang stint dun sa problem solving, Yeah, Yes. ang sumunod na dun si Lola ni Dora. Nag-try lang sila na mag-integrate ng may yaya si Lola ni Dora. Yeah. Isang masungit na Yaya. matanda na mayaman. Tapos meron ding lola na, may yaya din siya na masungit. Doon na nag-start. And then when they brought in Mendoza, hindi naman, it's not like they thought of the whole storyline na, di ba? I mean, nagkataon lang, internet sensation, di ba? Parang lang yata ilang weeks lang dapat yung contract ni Maine Mendoza bilang, itatry lang nila Itatry na nila, yes. mayroong yaya na nagda-dub smash. No? So,
parang kumbaga lip sync. Yeah, oo. Natin. Ang galing naman ng mga producers, napansin nila, no? Yung Actually, May crush pala si Dub Maine. Smashers audition po. Nag-audition po lahat ng mga sikat na Dub Smashers po. Then, tinanong po nila si Maine if kung marunong po siyang magsayaw. Oo. Kung kumanta. Actually, hindi daw. po. Oo. Pero Dub Smash, super. oo. Nag-excel po siya sa isang, which is, yung pinagtataka po namin is, hindi daw po siya magaling sumayaw, kumanta. pero ang galing niya Na-develop sumayaw. po siya sa Itbulaga. Doon niya po nakita yung mismong talent niya. Pero actually, pag nakita mo yung mga past na mga Dub Smash na entries niya, o mga may talagang yung may thespian abilities talaga si Maine. Talagang mahusay siyang mag-caricature ng mukha niya, kung ano-anong ginagawa niya sa swivel chair, no, etc. So, I think yung isang parang aura talaga ni Yaya Dub, bukod sa meron siyang millennial na audience, yung expression talaga ng mga kabataan ngayon through Dub Smash, no? Na parang free-spirited, ganyan, no? And the Down to funny, earth. para siyang antithesis of showbiz? Ganon? Tama ba yung sinabi? Yes, maganda yun, Miss Pia, no? Actually, ang consideration nga talaga kay Maine Mendoza bilang Dub Smash Queen ay antithesis siya ni Chris Aquino. Kasi ang mga dinadub smash siya, talagang sumikat si Maine na ang kanyang pinaparody ay si Chris Aquino. Yung mga lines ni Chris Aquino sa pelikula. Okay. Pero syempre, nandun din yung kilig factor. Yes. Teka muna, may gusto ba sila sa isa't isa? Si Maine? Sila lang makapasagot. Oo, yung mga ganong ano. Hindi, pero We see it through their acts po kasi. Oo, parang body kahit language. hindi nila sabihin, kitang-kita sa mga kilos nila. Oh, tapos dun sa stage, di ba, nung sa Philippine Arena, when he was talking to her na, sabi niya, Maine, why is he calling her by her real name? Nagsimula yan noong nagsa-speculate yung mga tao na parang, alam mo kasi, nung start nung Kalye Serie at nung na-develop na yung Aldab na love team, hindi naman talaga sila nagtitweet sa isa't isa. Never pa silang nakapag-usap, no? Okay. No? So habang tumatagal ay nagsisimula na si Alden na tawagin siyang Maine. Yeah. Kasi si Yaya Dab naman, di naman siya That's part of the appeal, right? Na parang, kanina you used the term, no? Blurring the lines. Blurring the lines. Pero pag tinignan mo yung sa yung audience actually, intelligent audience yun. Yung fictional na side, doon nila nakukuha yung tawa nila. Yeah, oo. Pero yung kilig nila, may nape-perceive kasi silang parang totoo. So hindi natin alam kung totoo, pero ang perception nila totoo, yung nakikita nila. No? So parang may ganong kasi makikita yun dun sa pagtaas ng tweets. Kasi merong isang episode, yung plywood episode, yung una sila nakita. Yun yung biglang nag-jump talaga yung tweet to almost lagpas 5 million yun eh. Na tapos akala nung yung ibang analysis parang dahil una sila nagkita, Pero ang laki nung naitulong na after kasi noon, nag-tweet si Maine Mendoza personally. Tapos kay Alden na sinabi niya, it was, I'm happy to see you. Parang gano'n na Tapos sumagot si Alden. Tapos tig 50,000 retweets yung message nila. Okay. So, kilig factor and bitin factor. Teka muna, ito yung tamang panahon. Teka, mag-break muna kami. We'll have to take a short break. Be right back. Let's go back to our discussion on Aldab, the phenomenon. Erwin? Yung sa Aldab Nation na tinatawag, meron dun mga magagaling sa numbers eh. Tapos nagko-compile sila ng statistics. So, isa sa mga interesting na statistic yung Twitter heat map na tinatawag, no? Okay. So, yeah, we'll bring that up in a while. Sige, go ahead. Doon mo makikita yung distribution ng tweets, no? So, yung nakikita nating heat map ngayon, yan yung heat map ng mga tweets nung record setting na nung nakarang Sabado. Makikita nyo na nakakalat talaga siya sa buong mundo. Okay? Tapos kahit na pinakamapula yung Pilipinas, maraming mapula na areas. At kung susundan nyo kung saan mapupula yung areas sa US, particularly sa East Coast, sa West Coast, tapos mapula sa Japan, sa Europe, sa Middle East, parang indicator to na ang karamihan ng mga nagtutweet actually ay mga Pilipinos na nasa ibang bansa. Okay? Ito yung heat map nung
nauna nilang record setting na yung 25.6, makikita nyo, pareho din yung pattern. Pareho din yung patterns. Tapos, pag bin-breakdown mo na into the numbers, ang lumalabas, 1/3 lang ng tweets ang galing sa Pilipinas. Okay. 2/3 ng tweets ay galing sa ibang bansa. So, ito, parang bibigyan katuloy ng ibang interpretation. Kasi meron parang sinasabing stereotype na tweet ng tweet, mga wala kayong ginagawa para sa ekonomiya ng Pilipinas. Ganun yung ano. Pero kung lumalabas pala na ang mga nagtutweet pala ay mga OFW, na actually sila yung bumubuhay sa Pilipinas. So, iba yung conception pala dapat ng Aldab Nation. Okay? Kasi hindi pala sila yung mga taong walang ginagawa. No? So, yung maintindihan mo rin kung bakit sila tweet ng tweet kasi dahil nasa ibang bansa sila, paraan yun para mag-update. They're homesick also, di Oo. ba? Yung ano din na Yes. may dalawa ako na interview, tapos parang sinabi nila, naaalala nila yung Pilipinas pag nanonood sila ng Kalye Serye. So, siguro kung may gusto mag-explain ng Aldab phenomenon sa Twitter, siguro dapat tingnan nila, ano ba yung nakikitang parang Filipino na element dun sa Kalye Serye at bakit yun yung iniisip ng mga Okay. OFW. How else can we explain this phenomenon? Ano ba yung, is it the Kilig factor? Is it the Alden Main? Is it the Aldab? Or is it yung tatlong lola? Or is it the comedy? What? Or it's just a really good combination of everything? Actually, ano yan eh, yung malaking bahagi talaga ng success ng Aldab talaga ay dahil dun sa fans, no? Na organic talaga yung fans eh. In fact, nagtitake din ng cue yung mga writers ng From the fans. Kalye Serye, no? Dun sa fans eh. Kasi minsan naalala nila, ano na nangyari dun sa kaso ni Lola ni Dora? Asa na yung diary? Ang tagal na wala naman lahat ng mga yan eh. So parang they take that cue from the audience. No? Tsaka, That's why yung Philippine Arena episode had to end with the Yes. diary. Yes. Tapos makikita nyo na na yung kwento ng Kalye Serye, pinapa-participate nila yung fans. Kasi for example, yung nagkaroon ng official statement yung Flowers. yung flower, Yes. Yung plywood. yung plywood, yung long yung fans table, yung gumagawa ng mga dalawang joke table, doon na Yeah. So kasama sila doon sa gumagawa ng kwento, pati yung comedy na doon sa kwento. Yeah. maganda yung impact pag nasusustain, pag pinanood mo, pag view mo yung mga tweets na outside na Aldab, o still using the official hashtag, nagtatalakay na yung mga Aldab fans ng iba't ibang bagay, issues ng mga OFWs. In fact, meron pa nga ang isa na they supported the campaign for Stop Lumad Killings. At nag-initiate sila ng book drive for Lumad Children. Kaya it takes the Aldab and Kalye Serye and in fact the fans into a whole new level ng Charlene. cultural arena. Actually, the campaign of Dr. Willie Ong, yung maglilinis po sila ng kalye to prevent dengue. Ano po siya, kinampaign din po siya ng Aldab Nation para po ma-prevent yung dengue. Para sinuportahan po ng Aldab. And then parang naging outlet rin Yes. siya for fans to form a community. Tapos natatap nila. Kasi for example, no October 14 yata, nagkaroon sila ng blood drive. Tapos today, yung Aldab Visayas, nagkaroon sila ng parang charity work na So, kasi nakakabuo sila ng community. No? Yes. So, isa rin sigurong yung kaya patok sa OFW kasi they are part of a Filipino community pag parte sila ng But Aldab what does that Nation. say about us? Kayo, sociologist, pop culture expert na, our sense of nationhood Yes. is about this? Ganun ba yun? Kumbaga, parang meron tayong, kasi ang mga Filipino talaga, naniniwala tayo talaga sa nuclear families no? So parang being away from our families, naghahanap tayo ng paraan to reconnect, no? So kung yung Aldab ay nagiging isang paraan ng pagkokonekta natin sa sa kapwa natin Filipino. So yung sense natin ng sabihin natin ng nationhood, sense ng family, ito talaga yung nagiging stronger diyan, no? Yeah. And I think mayroong mga Filipino values, no? Yeah. Na talagang na-inculcate sa atin sa pamamagitan ng Kalye Yeah, I was Serye. surprised by that. All of a sudden, parang front and center ang Yes. values. Oo. Paano nangyari yun? I mean, is it because the fans also wanted that? It Ano just- yun, Gwendy? For me, it just suddenly happened. Like, it was supposed to be about Lola ni Dora na pinagbabawalan niya si Alden. And then,
siya yung naging villain, di ba, si Lola ni Dora. And then as time went on, may dahilan talaga siya. And you understand na, may lesson siya. And then it reminds you of your parents na bawal pumunta doon, ganitong oras. And then you recall yung mga values that were taught to you a long time ago, which were somehow lost at this age. Binalik na lahat. Kaya nga it brings us back to our roots. So Calle Serie is really so Filipino. That's why it touches so many hearts. Pero di ba yung sa tamang panahon, yung waiting, the virtue of waiting, it's not just about love, no? Yes. It's about restraint, it's about delayed gratification, which is not very popular among Filipinos. Tama ba yun? Tsaka siguro yung pag-aantay ng napapatapos sa pag-aaral, mga opportunities, ganyan. At saka siguro yung sense talaga natin of nationhood na kasi parang ang pinaka-common na parang sociological misnomer about the Aldab series ay nanonood lang ang fans dahil gusto nila makalimot sa problema. Pero yung pag tinignan mo yon inversely, tuwing may nakikita tayong form of escapism, parang gusto nila tumakas sa problema, symptomatic yan ng larger picture na problematic pala yung bansa. Parang problematic yung nation. Kasi nung sinisimulan kong gawing example sa klase yan, ayaw na ayaw ng mga estudyante ko si Lola ni Dora. Kasi pag tinitignan nila, parang they see a dictator. Really? Yes, no? Kasi, di ba, si Lola ni Dora kasi nung nag-start yan, talagang I like her. Him. Her. Him. Kasi nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng character shift. Diba? Nagkaroon kasi siya ng character shift. Dati kasi kontrabida talaga. Kontrabida talaga yan. As in, mata pobre, mukhang pera, ganun. And the fans were... No, but there is so much goodness in Yes, Lola after... nagpalit nag-character shift siya. Kumbaga, dun sa start, ganun talaga, villain. As in, gumagamit ng pera para magpa-kidnap, parang gano'n. Pero nung hindi nagustuhan yun ng fans, nakita nila na itong villain na to ay pwedeng magbago. Pero actually po, simula pa lang talaga, tutol na si Lola, but nung nawala po siya, na-miss po ng Aldab Nation yung character niya as a villain. Hindi pa nag-ship yung character niya, nami-miss nila as gano'n. Okay, wait, teka muna. So the idea na ang tao pwede magbago, yung the idea of redemption, second chances. Yes, meron. Sige. Yung ko nga dyan, parang kasi yung conception din na nagtuturo ng values yung Pero kasi grabe yung response nung audience So ang tingin ko dyan actually, hindi nagtuturo ng values pero they're voicing out the values that people actually have. Na hindi ganong na-highlight ngayon sa popular media. Or they are affirming. It's an affirmation. It's an affirmation. Of the good that is in us and the values. Na meron, natingin ko, nandyan pa naman talaga. Nandyan naman talaga. Pero baka hindi lang na-highlight. Parang sabi ng mga tao, ay sa wakas may palabas na na pinapakita yung values na meron ako. Yeah. And not encouraging us to do the wrong things. Yes. Actually, yun nga yun, parang naalala ko isang parang sociological tenet, yung concept ng reflexivity. Di ba yung parang... Reflexivity. Yung parang yung bagay na ayaw natin o gusto natin, pwede natin siyang makita dun sa mga characters na ito. No? Kaya parang rag story siya sa, damsel in distress na story. O kaya naman, star-crossed lovers, pero mahirap yung isa, mayaman yung isa. Michael, you brought up yung escapism and, people might be watching this because it makes them forget, Pero ang tanong is, can people still go on with their daily lives? Yes. Life starts again after Calle Serie. Actually, yung Twitter data would show na pag ordinary days, ang pinakamataas ng inaabot ng tweets ay 3.9 million. Ibig sabihin, tapos pero pagdating na Sabado, umaabot ka kahit indicator na yun na actually nagtatrabaho yung mga tao pag weekday. Tapos pag Sabado, saka sila pumapasok. Lunchtime may Calle Serie. Hindi, kasi ang maganda sa Calle Serie, kakaiba yung ginawa ng Itbulaga doon ina-upload nila yung Yeah. Yun yung team Every replay. night. Yun yung team replay, no? Yes. So parang nangyayari doon, actually, pag hindi ka nakapanood, pwede mo panoorin sa gabi. And then you can still At tweet. kaya rin afterwards. nakakaano siya sa abroad kasi libre yung yung panonood nila ng Calle Serie, naka-upload lagi sa Kaya Facebook. nga napanood ko yung ibang episode. Umamin din siya. Team replay. Hindi kasi to prepare the show, di ba? Pero actually, mas magaganda po yung walang cut talaga. Kasi may cut talaga yung ina-upload ng Ina-upload kasi sa Facebook page ng Itbulaga may cuts.
Alam mo, naisip ko lang palagi pag tinatanong ako kung beyond Aldab, meron pa bang... Kasi lagi na tinatanong, Sir, sa tingin mo ba magtatagal yung Aldab? No? Ang lagi naman sagot dyan ay kung sinusuportahan niya ng fans, at especially kung yung kwento ay nakikita nilang relevant sa kanila, magtatagal yung Aldab. No? Pero kung puro, parang meron akong kinreate na ko, parang man does not live on kilig alone. So, hindi lang kilig yung magpapatakbo ng buhay ng mga Aldab fans. Kaya nga, mahalaga yung role ng Jowa Pao, mahalaga yung role ng bayanihan. And napakarami siguro. Tsaka it's nice, the whole idea of yung sa tamang panahon and about how love should be. I think in a way, I think maybe their hidden message is that love is a decision also, di ba? It's a commitment, it's not just a feeling. Parang. In fact, yung Sabado nga sa Philippine Arena, ang sabi, ayan, pinapayagan ko na kayo, pero kilalanin nyo ang isa't isa. Yes, ang ganda ng linya na yon. At tapos ang take dyan ng audience, syempre nanood ako sa Philippine Arena ay, Timbahan. it's either part siya ng script o kaya naman sa totoong buhay, yun yung pinapayo sa kanila na kilalanin niyo yung isa't isa kasi pwedeng naghihila kayo nitong magnetic. That would be sad na yung anyway, never mind. Yung magnetic force ng kasi ang lungkot naman kung magkakatuluyan sila tapos yung pala hindi naman talaga they don't kasi baka nadadala lang din. Tama naman si Lola ni Dora, you really get to know each other first. We have, how many more? Overtime na raw tayo. Overtime na. Okay. Thank you very much. I'm sorry. We have to say, sayang. Thank you, Michael, Erwin, Wendy, and Charlene. Thank you very much for being here. And thank you for watching News.ph. See you again next Wednesday. Sana, ano?